Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Lionela Bianca Aguilar. Ito po ang aking Day 84 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Alin ang tama? Katawan na may kaluluwa or kaluluwa na may katawan. At ang topic po din ngayon ay Dichotomy. The theory of dichotomy teaches that human beings consist of two essential parts, body and spirit. The terms soul and spirit are used interchangeably in scripture, referring to the same immaterial part of man. The soul, spirit, is what continues after death and is ultimately reunited with the body and in the resurrection. Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 42 to 44, unlike trichotomy, which separates the soul and spirit, dichotomy affirms the unity of our immaterial being in relationship with God. Teachings natin ngayon, at ang Bible verse po pala muna natin ay mula sa Genesis chapter 2 verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed breath into his nostrils, the breath of life, and the man became a living being. At sa Tagalog naman po, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok na lupa, at hiningian ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Teachings po natin ngayon ay number 1. Man is both physical and spiritual. Parehas po may ganito yung tao. Pares po may physical and spiritual tayo, parang hindi lang tayo isa. Pag namatay na tayo, hindi na yung hangganan lang, dahil may spiritual pa tayo. Kaya dito nga po sa number 2, the spirit lives on earth, lives on after death. Diba po? Kahit patay ng physical natin katawan, pag may spiritual pa rin tayo, namumuhay yun. Panghangganan kasi yun yung spiritual eh. Kahit wala na yung physical mong katawan, diba? Pag may spiritual ka pa, sabi nga kanina, kahit abo ka na, diba? Kahit buto-buto ka na, pero kahit parang pag tinakda ka na yun para buhayin, buhayin niya, kahit abo na, diba? Yung abo, diba? Minsan inaano yun parang sinasaboy sa bagat, ganun. Mabubuo ka pa rin kahit gano'n yung katawan nila, mabubuhat mo yung mabubuo. Number 3, God cares for both the body and spirit. Ito pa, parang care, may pake ang ating Panginoon, may care siya sa atin, sa katawan natin at sa ating espiritu. Dahil syempre, gusto talaga ng ating Panginoon na eternal life na lahat, diba? May forever tayo, diba? Sabi nila ko ng forever, pero kay Lord may forever tayong buhay. Kung maniniwala tayo at usunod sa mga gawa ng ating Panginoon, diba? Why not nabigyan niya tayo ng eternal life? And teachings naman po, and application na pala po. Application naman po natin, value eternity by investing in God's kingdom. I-value po natin yung panghabang buhay by investing in God's kingdom. Kasi nga, diba, pagpatay, diba, dito talaga sa mundo natin ngayon, may hangganan talaga ang lahat. Diba, yung iba nga, bata pa lang, mamatay ng ganun. Hindi natin masasabi dahil si Lord lang ang nakakaalam na ang ating boy, alam niya na ang mayay bukas, susunod na araw, diba? Alam na yun. Kaya i-value natin yung panghabang buhay. Dapat, habang nandito pala sa mundong kinagagalawan natin, dapat nangyari lamang na gumalaw tayo na ayos sa ating pamuhay natin yung buhay ng ating Panginoon. Number 2 po, apply the whole gospel to the whole person. Na-apply po natin ito sa ating buong pagkatao, diba? Dapat ina-apply ito, isinasa puso, isinasa buhay, at isinasagawa natin ito. Hindi lang natin sinasabi na may
Kristo tayo kinikilala, pero sa action natin wala naman. Dapat may salita at gawa tayo. And lastly po, nourish both the physical and the spiritual. Diba parang pag nourish natin sa pagkain, diba? May pagkain tayo kinakain, diba? Yung mga pagkain natin dito. Yun yung sa physical natin. Pero pag sa spiritual natin, syempre yung ang salita ni Lord, diba? Yun yung nag-nourish natin spiritual. Dapat para sa atin itong iniingatan at inaalagaan. And yun lamang itong aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag natin itong kalimutan na isa sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.